Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong isiniwalat ni Secretary Larry Gadon ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation tungkol po dito sa security guards ng inyong mahal na BP. At ganun din po mga kababayan, isang prominenteng miyembro ng PDP ang kumalas na po. So, ito talagang itong PDP ni Digong, no, na kanilan lang namang kinuha, no, yung faction nila sa totoong PDP Laban Group ni Coco Pimentel ay unti-unti na pong nalalagasan ng miyembro. So yan po ang ating pag-uusapan. Bakit kumalas itong isang miyembro nila? Actually, ito alam nyo na kung sino. Kasi yung bago nilang presidente na si Mr. Wonderful Tonight ay hinihiling po niya dito sa taong ito na umalis ka na lang. Di po ba? O, at ngayon po, meron kasama pa rin po natin si Tamil Milsara at yung mga Delawan. O, isa munang pasakalye dyan. O ba, mas malakas ang hininga mo, Tamil Mil, talagang napakaingay mo, So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin sa ating live chat tuwing meron po tayong video premiere at live stream, no? Gusto lang nating banggitin yung mga regular natin na sumasama po sa atin during those video premiere and live stream. Kung di po kayo mabanggit, pasensya na po, no? Dahil sa dami nyo na, lalo na sa ating live streaming. Pero yung mga regulars po natin, nandiyan po si Elora, si Kai, si Tita Aurora, si mga taga Palawan, Zambales, Norte, Visayas, at sa buong Mindanaoan except sa Davao City. Ang bayan ng China. Sa ating mga men and women in uniform, saludo po sa inyo for protecting our freedom. And again, freedom is not free. So sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga ordinaryong mga mamayang Pilipino, no, except sa mga palalong mga politiko at mayayaman. Okay, sa mga OFWs, may God bless you all. No, ganun din po sa mga atleta natin na nandiyan po sa Paris Olympics, mabuhay po kayong lahat, may medalya man o wala, kayo po ay magbibigay saya at pagkakilanlan sa ating bansang Pilipinas. Congratulations kay Carlos Yulo, kay Nesty Petesio, kay Ira Villegas, at sa mga makakamedalya pa, whether bronze, silver, and most kung gold, no? Ayan po ay tagumpay ninyo, tagumpay na rin ng sambayan ng Pilipino. Proud na proud po kami sa inyo, no? At saludo po sa lahat. Okay, so nandyan din po si Ate Beth M, Ate Wana Beth, si Miyu, si Ana, si Trun Yesu, si Suset Balisteros, Mighty Baisa, Maritel T, si Priscilla Acepcion, si Malditang Lola, Mama Lu Parker, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Carclea na siya po ay lumaya na. Kumbaga yung awiting ibon mang may layang lumipad. Free as a bird na po si Lola Carclea, so subaybayan nyo po yan. Nandyan si Mamita Star Talk, no? Subscribe nyo na rin yan, no? Sana dumami pa ang ating mga ladies or women fighting for sa gobyernong Marcos, no, yung hindi magpi-fake news, no, na aayunan pa yung mga naratiba ng LDS, mga DDS, mga XDS,
mga anti-Marcos at yung mga luka-luka. Di po ba? Nandyan din si RN 2 cents, no? Sino pa ba mga kasama natin? Si Lorna Rafael, no? Sino pa? Madami po, no? Hindi ko na kayo mabanggit lahat, pasensya naman, no? So, again, God bless you all. So, unahin po natin muna yung ulat dito sa Pilipinas ngayon, o Filipino Star ngayon, no? Yung Tagalog version po ng Philstar Global. Kasi po, meron pong ibinunyag ang ating "Wag kang bobo" na Secretary Larry Gadon ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Talagang ito siguro ni-research niya to, hindi pwedeng hindi magsalita ito kasi ito ang isa sa mga loyalistang loyalista. Actually, meron po siyang quote card doon sa kanyang original Facebook page, pero kunin na lang natin dito. Sobrang laki ng quote card, attorney. Sec pala, sorry. Sec, no? Okay, sabi po dito, 500 milyong gastos ng gobyerno sa security ni VP Sara Duterte. Ayon kay Gadon. 500 million? Kaya mga kababayan, sa akin hindi na nararapat, hindi na bagay ang Vice President na tawag diyan kay Tamilmil, kay designated takas, kay Tampururut. Ha? Princess. Kaso meron ng Princess Sara eh. Si Princess Sara napakabait. Princess Sara, ang munting prinsesa. Pero itong si Sara Tamilmil, Princess Sara, ang malditang prinsesa. Anong masasabi ng kanyang doppelganger? Umiiyak po yung kakambal niya. 500 million? Kita nyo yan? Ganyan po sila maglustay ng pera. Alam nyo ba? Bagay palang maging atleta itong inyong Prinsesa Sarang Maldita. Bakit? Mabilis eh. Mabilis gumastos ng kwarta na hindi naman kanya. Di ba yung 125 million ginastos lang ng 11 days? Kung tutuusin yan, daig mo pa yung mga nanghahablot ng mga yung mga mandurukot, yung mga nanghahablot ng mga kwintas, hikaw diyan sa may Quiapo. Di ba? Diyan yung pagbaba mo ng yung tulay ng Piati dati. Na experience po namin niya. Ang bibilis tumakbo. Daig pa yung ating mga atleta sa track and field. Baka bagay doon si Tamilmil, di ba? Oo, Nakita nyo? Bagay na bagay po siya na maging atleta. Ang bilis niyang tumakbo. Bit-bit ang 125 million. Come and get me. Catch me if you can. Di ba? Yan po yung mga favorite movie ni Kibuloy, ni Alice Gu, ni Bantag, at yung mga drug lords tulad ni Michael Yang, yung barkada ni Polong na si Ta. Di ba? Basta tatak Duterte, mandarambong. Di ba mga kababayan? Sige, basahin ko sa inyo Yung headline ng article, "It won't lie." Si Gadon yan. Papatunayan sa inyo ni Gadon. Kung hindi totoo to, magdemanda na yan si Tamilmil. Demanda niya si Gadon. Kung hindi totoo ito tingnan natin. Ibinunyag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Papa pala to, si Papa. Elora. Sabi diyan, Papa. Papa Gadon. Ay, nako. Ayun na lang ang tawag natin kay Papa Gadon. Anong masasabi mo, Tamilmil? Payag ka ba? Oo!
Oo daw, Sek. Okay, si Sek Papagadon. Okay? Ang gobyerno gumastos ang gobyerno ng nakakagimbal na mahigit sa 500 milyong piso para sa 433 security detail ni Princess Sara, the malditang prinsesa. Ang hirap nang sabihing BP. Ayoko tawaging BP. Princess, malditang prinsesa Sara. Di ba, Elora? Ayun. Biruhin nyo, 500 million? Buti sana kung 1,000 lang eh. O 500 pesos lang eh. Nilalang lang ko lang, pero malaking pera po yun ha. Pasensya naman. Di ba? Bakit ko rin nilalang lang? Eh, biruhin nyo, milyon? Kirain nyo yan. Kung 500 pesos sana, okay na ako eh. Eh, pero hindi 500 pesos, kundi 500 million pesos. Ang daming S nun, Elora. Eh, yung S naging sawa eh. Biruin mo yan. Pera ng taong bayan, panggastos lang sa kanyang 433 security detail. 400 security detail, yung ba yung para lang sa kanya o sa buong pamilya niya na it comprises 4 of them? Sa 2 anak niya at sa asawa niya. Kung hindi pa kasama yan, ay nako, malaking gastos palalo. Kasi kung 430 lang, para lang sa kanya yan, e paano yung tatatlong kapamilya niya? Malay mo kasama pa nanay niya? Tatanong lang. Di ba? Pero inyo, 500 million? Tapos ngangaw-ngaw kayo, nagugutom na kami. Naghihirap na kami. O bakit din nyo sisihin yung BP nyo? Gumagasto sa kanyang pangsarili lamang na makasariling putang inang munting prinsesa yan, no, malditang prinsesa, na 433 security detail na ginagastusan ng 500 milyong piso. Tapos ngangaw-ngaw kayo sa gobyernong Marcos na nagugutom kayo, naghihirap kayo. Yung pala, kaya pala ang ngaw-ngaw ninyo na pulburon, adik sa pulburon ng Pangulo, kasama ang FL, may bago pa kayong nilabas na pok-pok. Eh gusto nyong pagtakpan ito? 500 million para lamang sa kanyang security detail? Ganon karami, 433? Bakit? Anong kinatatakot niya? Tingnan nyo mamaya, bobol-jackin natin sila. Ha? Ganon. Ha? Ayon kay Gadon, malaking panghihinayang na magamit ang pondo na sana'y magamit para pakainin ang nagugutom at tulungan ang mahihirap. Yun nga. May punto naman. Kasi yung mga kampo nitong gaga na ito ay ngaw-ngaw ng naghihirap na kami. Nagugutom na kami. Yung pala, yung BP nila, no, ay gumagastos ng 500 milyong piso para sa 400 security detail niya lang. Eh, anong sabi nung dilawan? Utang ina mo. Ganid ka. Makasarili ka. Baboy ka. Ayun, tingnan mo, pakinggan nyo to. Animal ka. Princess Malditang Sara. Ha? Tingnan mo, binanata na talaga ni Gadon. Hindi na po nakatis kasi sobra na po talaga. Akala nila, sila lang ang malinis. Sa tingin nila, sila lang ang magaling. Sa tingin nila, sila lang ang pwedeng makapagpatakbo ng ating bansa ng napakalinis, napakahusay, napakagaling. Yung pala, yung gusto nilang iupo ay matindi ang paglulustay sa kaban ng bayan. Ani na Gadon, ang magarbong paggastos para sa seguridad ng isang tao ay nagpapakita ng malaking pasanin sa pondo ng bayan. Issue ukol sa moralidad at wastong paggamit ng pondo ng bayan. Correct. Ibig sabihin, pinapasahuran mo yan. Na?
Ibalik nyo na lang yan. Yung mga AFP personnel na yan, doon po sila, mas kailangan sila ng kanilang mga kasamahan doon para labanan ang insurgents na sinasabi niya na mga galit daw sa kanya. Kaya daw niya kailangan ng maraming dahil siya po ay may threat sa buhay niya dahil sa MPA. Kasalanan ba namin yun? Di ba? Masyado kayong intrimidida? Umaakyat pa kayo sa bundok noon ng tatay mo, sabi ng tatay mo. Nakikisalamuha kayo sa mga insurgents tapos takot na takot ka? Di ba? Ito pa. Lumitaw na tumatanggap ng 50,000 kada buwan ang 433 security ni BP Sara sa loob ng 2 taon. 50,000 kada buwan? Bawat isa. Ang laki niyan, mga kababayan. Ha? Sige nga, i-compute nga natin, Lola Carclea, no? Na lumaya na po. Ay, ang laki. Kada buwan 50,000 times 433? Tama ba tong computation ko, Ilora? 21,650,000? Mali yata. Ha? Ulitin natin. Ilang zeros ba yung 50,000? 4 times 433. Ganun talaga. 21,650,000. Yun ang gastos mo sa loob ng 2 taon. Wow! Kada buwan, 21 million. Pero ang sabi ni Gadon, na nangangahulugan ng mahigit sa 20 million kada buwan. At sa loob ng 24 buwan, ito ay umabot sa nakakagimbal na 480 million. Wow! O ayan binalita dyan Dagdag pa niya, may mga datos na madaling hanapin online na nagpapakita na ang Office of the Vice President ay gumastos ng 65 million mula 2022 hanggang 2024 para sa special duty allowance ng mga military at uniform personnel. Grabe mga kababayan. Ginawa niya pong private army niya. So therefore, kung pipilitin lang ni Sara Duterte na magkudita itong mga ito, sabihin niya, I wanna take over the presidency, baka itong 433 na to, 33 na to, dahil inalagaan niya, ginastusan niya ng pera ng kaban ng bayan, ay malamang ang loyalty ng mga ito nasa kanya. Kaya pala gusto niya ng mas marami. Hindi po siya takot. Mamaya sasabihin ko sa inyo. No? Hindi po yung sinasabi ni Bato na, kasi nangyayari na buhay niya. Hindi yung sinasabi ni Amy Marcos na, kasi kalaban niya mga MPA at mga drug lords at mga cartel. Hindi po. Pawang mga sinungaling yung mga gunggong na senator na kampi sa kanya. Biruin mo yan, May mga special duty allowance pa. Wow naman, mga kababayan, kundi ang trabaho lang ay magbantay sa kanyang puet. Siguro pati sa inodoro, merong tagabantay, mga may tagahimod ng kanyang puet. Putang ina naman. 500 milyong pesos yan, mga kababayan. Tapos isisisi nyo sa gobyernong Marcos ang paghihirap ninyo? Ha? Kita nyo yung siniwalat ni Gadon? 720 million? Hindi pala 720, sorry 20 million kada buwan. I'm correcting myself 20 million kada buwan. Hindi ko nabasa kasi question mark pala yun. 20 million, tama pala yung computation natin. 20 million kada buwan ang gastos mo sa 433 security mo. Kung ipamahagi mo yan, di sana walang magrereklamo ng naghihirap na kami, nagugutom na kami. Di ba? Grabe. 55 million mula 2022 hanggang 2024. Ibig sabihin, kahit na kalahating bilyong piso ang ginastos para sa magarbong seguridad ng isang tao, isang halaga na sana'y mas mainam na mailan sa pagpapatayo ng mga kinakaukulang infrastruktura sa paralan o paglalaan ng pagkain para sa mga tao. Kita nyo?
Tapos sasabihin nyo, napakabait naman ng BP nyo. Tapos sasabihin nila, yan ang Duterte brand of leadership. Tapos sasabihin ninyo, kami lang ang magaling. 500 billion pesos sa loob ng 2 taon. Saan niya pinunta? Para lang sa kanyang pangsariling security detail. Di ba? Ang kapal ng mukha nitong babae na ito. Para sa mga taong 2019 to 2021 o sa panahon ng termino na karaang Vice Presidente, ang OBP ay gumastos lamang ng nakatakdang 5.7 milyon kada taon para sa Special Duty Allowance. Grabe po. Biruin mo yan, 5.7 milyon para sa Special Duty Allowance. Pero pag kay Datil, kay Tamilmil, 55 milyon. Ano nyo kung bakit? Sinusuhulan niya para maging loyal sa kanya. Yun po yun. Ayon. Punto ni Gadon, ang halagang ito ay malayo sa 25 milyong alokasyon ni Duterte para sa parehong mga allowance hanggang sa taong ito. Nakakahiya po. You are an embarrassment to the country. Ha? Princess Sarah, ang malditang prinsesa. Ayan po yan. Nakakahiya po eh. Di ba? Isipin mo, gumastos ka ng 55 billion. 55 billion. Tama, 55 million. 500 million for 2 years. Nakakahiya po. 5.7 2019 to 2022 yung special duty allowance. Pagdating sa kanya, naging 25 million. Ilan ang angat niyan? Almost 500%. Kasi panuhol. 'Di ba? Para maging loyal sa kanya. Tingnan nyo mga kababayan ha. Ito, 433 ang security guards niya. Sa military, tanungin natin, ano na ang comprise ng 433? Matatawag mo bang platoon yan? Matatawag mo bang batalyon? O, dito po, sabi dito, ang platoon ay nagko-consist lang ng 20 to 50 soldiers. Ha? Tapos, ang company, nagko-comprise ng 250 soldiers. Sa kanya, 433. Ano yun? Ha? Batalyon! Totoo po yan. I-search nyo pa. Na-search ko na sa Britannica, military unit. No? I-compare natin siya sa military unit. Ang squad, ang sabi dito, ang squad, ano lang yan, consists of 7 to 14 soldiers. Yung squad. Kunwari, nautusan lang ikaw sarhento o lieutenant, okay. You create your squad. 7 to 10. 10 pwede na. You patrol. Pag sinabi naman ni kay lieutenant, lieutenant, magkuha ka ng platoon mo. 50 soldiers maximum. Pag sinabi naman kay ganito na kapitan or major, get a company, 250 soldiers. Ngayon, pag batalyon na, doble na ng company, dalawa almost, sabi dito, ang batalyon ay nagko-consist ng 400 to 1,200 troops. Ha? Biruin mo, si Sarah, isang batalyon ang hawak. Kung yung isang batalyon ipinunta nyo na lang dyan sa mga kasundaluhan, no, para po lalong masugpo ang insurgents. Tapos gagastusan mo ng 500 million? Grabe, baliwala gumastos ng pera mga kababayan. Kaya pala pumunta sa Germany. Hindi natin kung ano ang ginawa sa Germany. Magpapagamot daw ang nanay sa Germany. Talaga naman, wala bang espesyalista sa ating bansa? Baka magagaling pa yung mga doktor sa ating mga bansa. Anak ng puta talaga. Putang ina talaga nila, mga kababayan. Ganyan po. Tapos sasabihin nyo, magnanakaw ang Marcos. Sasabihin nyo, pag gumala ang Pangulong Marcos, mag-state visit, working visit, foreign visit, no? Tine-question nyo ang gastos, inyong palang inyong BP, napakaraming mga batalyon na security guards lang. Ha? Takot na takot pala sa buhay niya. Ha? Mga kababayan, hindi nahiya? Bakit hindi nahihiya? Kasi po yung open letter niya, ito na yung isa.
Yung open letter niya kay Marbil, ayan o, ulitin natin yung first page lang. Ha? Yung lintaya niya. Ito sabi niya, uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Bakit ka nagngangaw-ngaw? Bakit ka naglilintaya? Ano problema mo? Wala ka naman palang problema na magtrabaho ka ng walang security, bakit ka nagngangaw-ngaw? Bakit? Bakit ka gumawa ng open letter kay PNP Chief Marbil? Ha? Nung yabang mo kaya mong magtrabaho ng walang security, di balik mo lahat. I-dissolve yung BPSPG. Ibalik na sa military, sa AFP yung mga security detail mo. Kaya mo naman pala bakit nagngangak-ngak yung mga kakampi mong mga senador? Si Bato, si Go, si Marcos, si Padilla. Bakit nagngangak-ngak? Doon sa Senate hearing, dapat daw ganito. Dapat protektahan ng BP. Bakit siya ba ang presidente? Di ba yan Diyan na lang sa sinabi niya, kaya kong magtrabaho ng walang security. Tapos iingay-ingay ka, magdadakdak ka, magmamaktol ka, magtatantrums ka, na binawi lang, nirecall lang yung 31. Di ba? Spoiled brat ang malditang prinsesa. Hayop lang Tapos yan may paganto-ganto pa siya political harassment daw. Sinong namumulitika sa'yo? Sino? Ni hindi mo nga masabi kung sino Di ba? Kayo lang. Guni-guni nyo lang yan. Para ano? Anong ganap niyan? Ha? Para pagtakpan po yung issue ng kanyang pagtakas sa Germany kasagsagan ni Karina. Hindi natin alam kung anong ginawa niya dun Ang sabi lang, personal trip. Personal trip ba yung naglabas kayo ng mga larawan na nasa maisog meeting ka? Alam naman natin na yung maisog na yan. Destabilization group. Di ba? Sila rin yung nagpalabas ng deepfake video ng Pangulo. Sila ang nananawagan na mag-resign ang Pangulo. Ano ginagawa mo dun? Bakit sa Germany pa? Bakit nangangalap ng funding? Tapos nanood ka ng, shake it up, di ba? Ang gago Deny birth niya po. Deny birth niya ang usapin. Ha? Tama po si Congressman Joel Chua. Di ba? Wala namang namumulitika sa kanya. Ano ang sabi ni Representative Chua? Dinadivert lang po niya yung issue. Ha? Dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito noong pumutok po yung issue na siya ay nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Sa tingin nyo, mag-o-open letter yang kay Marbil pag hindi siya nung binabatikos natin sa pagtakas niya papuntang Germany habang ang bansa ay binabagyo ni Karina? Kung walang Karina, pumunta siya ng Germany, sa palagay nyo maglalabas siya ng open letter? Hindi. O di kaya, maski na walang bagyo pero tumakas pa rin siya, anong gagawin niya? Ayaw niyang sabihin. Pero nahuli siya sa maisog, anong gagawin niya? Open letter tayo. I-divert natin ang usapan kaysa sa maisog, umaten ako. I-divert natin dun sa unang letter ko na nirecall yung 75 ko. Di ba? Ganun po yun. Kasi, hindi niya kayang ipaliwanag Hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi sabi niya na ipaliwanag ko na. Pag hindi mo maintindihan, you don't need my explanation. Sa unang-una, wala kang pinaliwanag, gaga. Ha? Tingnan mo, sabi ni Joel Chua, the PNP is just doing their job. Sana respetuhin po natin yung mga ganitong pong trabaho. Yes. Wala nga siyang respeto. Di ba? At ang sabi niya pa, everybody lies. Lahat daw nagsisinungaling. Ano siya? Si disinungaling din. Siya lang, sa tingin niya, siya lang ang malinis. Siya lang ang may karapatang magsalita. Wow! Nakakahiya ka naman, ha? Malditang prinsesa. O ano pa ang sabi dyan ni Representative Ernest Dionisio? Huwag iyong puro politika. It is not like talagang wala na siyang security. Meron pa rin naman, tama. Ang gusto niya kasi, more!
More, napaka-importante ko. Sa kapal ba naman ng mukha ko at katawan ko, kailangan balot na balot ako ng security. Ganun po yan. 'Di ba? I want more, more, more. More is better. I don't care kung mangutang kayo ng mangutang para lang sa pondo ng seguridad ko. Wala akong pakialam kasi mga pulubi kayong mga Pilipino. Yun po yung sabi ng tatay niya. Sabi nung tatay niya noong sa jeepney yun noon, mga putang ina nyo, mga Pilipino, mga pulubi kayo. Ganun po yun Pare-pareho po sila. No? Sa palagay nyo, nagmamahal sila sa sambayan ng Pilipino? Hindi po. Kung mahal niya ang sambayan ng Pilipino, dapat less than 100 lang ang kanyang security detail. Di ba? Kung si Lenlen nga sabi nila from 100 something, naging 80 na lang hanggang sa maging 75. Bawas ng bawas sa tatay ng tatay niya. Tapos siya, binawasan lang ng 31, nagngangaw-ngaw na. Yung mga senador na para lang sa Duterte, nagngangaw-ngaw na. Di ba? Nakuha nyo? Yung issue? Napakatakaw. Sobrang matakaw. Batalyon ang kanyang security detail. Di po ba? Pambihira Tapos ngayon, gusto nung mga senador na nagpa-hearing pa na ibalik daw po, ibalik. Lalo na yung mga pulis na taga Davao, ano yun? Anong gusto nyo? Yung loyal sa inyo na kayang-kaya nyong manduhan para yung mga ginawa nyong mga pagkakamali pagtatakpan. 'Di ba? Yung mga taga Davao na pulis. Mali yung nilalagay sa logbook nila, 'di ba? Na-discover ni General Torre, kaya nga galit na galit yung kanyang kapatid. Animal, mga kababayan. 500 million sa loob ng 2 taon. Biruin mo yan, 20 million times 12 o times 24. 480 million plus meron pang 55 million na special duty allowance. Yan. This is where your taxes are being spent sa taong ito. Walang pakialam. Basta dagdagan nyo pa ang security ko. No? Bakit takot na takot ka? Ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Takot ka sa mga insurgent. Takot ka sa drug lords at cartel. Bakit di mo tanungin ang tatay mo? Di ba? Sino ba ang drug lords at cartel? Ay, nako. Grabe mga kababayan, antindi. Kaya, wala Hindi tayo aasenso pag ganito ng ganito mga kababayan. Eto pa, yung pangalawa. Magkano ang hinihingi niyang pondo ng kanyang opisina for 2025? Ito, naisama na natin. I-recap lang natin. Balikan natin. Sa GMA News Online. Sara Duterte says she's not seeking confidential funds for OBP in 2022. Yan. Hindi daw siya nagsisik ng confidential. Talagang, pag naglagay ka dyan ng confidential fund, ayari ka. Dapat dyan walang parliamentary courtesy. Pwede ba sa mga congressman dyan, huwag kayong mag-invoke ng parliamentary courtesy sa babaeng maldita na yan? Yang sa Spolbrat na yan? Sa gastadera na yan? Sandro Marcos, huwag kang umaten ng kanyang budget hearing. Pwede po ba? Dapat ang aaten na lang dyan, yung Makabayan Black, para tuloy-tuloy ang tanungan at gisahan, para tingnan natin kung paano niya idepensa ang kanyang budget. Pero ako, I doubt it. It's either may parliamentary courtesy, kung wala man, ang paaatinin ay ang kanyang mga ASEC, USEC. Yun po yan. Hindi niya kayang idepense. Kasi nga, walang alam. Itok. Di ba? Di ba nung sa video nga ni Sir Benji, yung mga pang-asar niya sa mga LDS? Di ba? Nung tinatanong siya, tawa ng tawa. Tapos bila sabi niya, Yusek ganito ang sasagot na lang. Di ba? Tanga walang bunganga magkano ang hinihingi niya na pondo mga kababayan?
2.37 billion. Nag-increase pa ng 8%. Kung yung travel budget ng Pangulo nabawasan ng 8%, siya naman nang hihingi pa ng 8% increase. Dagdagan daw yung kanyang budget. Ha? What? Di ba? Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Kapal talaga. Hindi ko hindi ko mawari, mga kababayan. Yun daw kanyang budget na yan, na 2.037 billion, para daw sa mga expenses o what? Baka kasama na nga yun. Nandoon. Yung 500 million. Baka hindi lang 500 million para lang sa kanyang security detail. Diba? Kita nyo? Iniangat pa ng 8%. Pwede ba wag nyong aprubahan yan? Pwede ba zero budget na lang yan? Kasi nakakahiya po Nakakatawa na lang. Imbis na sa kanya lang ituon lahat ng pera, anong special sa kanya? Dahil Duterte siya? Ganon? Sige nga, anong nagawa niyan? Sariling pera niya ba yung ginagasta niya? Lalo na yung pumunta silang Germany? Ha? Sige nga, hindi ako na-remind Di ba, Elora? RN 2 cents. Kayo dyan. Palagay nyo, worth pa siyang bigyan ng budget itong 2025? Dapat zero budget. Baka hindi pa ubos yung budget nila Ay, baka ubos na nga kasi 11 days lang kung gumastos Baka hindi lang 11 days. Baka 5 araw lang. Ang dami kong pera Lami ako Laman akong pakialam kung tumaas ang taxes ng mga Pilipino na mahihirap na mga dayok-dok na yan. Ganun yan. Wala akong pakialam. Basta bigyan nyo ako ng maraming security details. Hindi nga gusto ko yung talagang balot na balot ako. Hindi ako makita. No? Hindi ako tatablan ng bala, whatever. Ganun po yun Kailangan ko ng armored car. Kailangan ko ng yung best, ganyan. Kailangan yung mga bodyguards ko magaganda ang gadget. May iPhone 18, ika nga ni Boss Mike Cervera. Di ba? Tama, mali. Justifiable ba yon? Nagastusan mo ng 500 million? Ito na nasa isip ko ngayon, mga kababayan. Diyan sa nilabas ni Sec Papagadon. Bakit Papagadon? President Advisor for Poverty Alleviation. Di Papa. No? Si Sec Papagadon, baka balikan siya dyan ni Sara Duterte. Pero I doubt it Kasi ilang araw na hindi nagsasalita si Tamilmil. Baka naman hindi niya kaya si Papagadon. Kasi sasabihin lang siya, ha? Ano? Wag kang bobo! Ang kaya niya lang balahurain ay si Marbil. Ano yung sabi nito, Elora? Pwet mo? Utot mo? Di ba, mga kababayan? 500 million, kayang-kayang lustayin sa loob ng 2 taon? Grabe. 21 million to be exact. Ha? Kasi sabi ni Gadon ano ba yun? 400 something, di ba? 21,650,000 kada buwan ang gastos niya sa security lang niya. Tapos iingay-ingay ang mga kakampi niya ng nagugutom na kami, naghihirap na kami. Putang ina, sa security lang niya 21 million na kada buwan. Saan galing yung pera? Sa kaban ng bayan. Hindi po niya sariling pera yan. Nakakahiya po, mga kababayan. Ganyan kagago. Ganyan tayo ginagago nitong mga Duterte. Baliwala po nang maglustay sila ng pera ng bayan. Tapos, ida-divert nila ang issue. Di ba? Malamang to magdadarbate ng issue yan. Mag-antay lang tayo, baka nakabakasyon pa. Nag-iisip pa ng pangbibira kay Papagadon. O, di ba? O, antayin nyo kasi yung kay Marbil inantay niya munang magsalita daw si Marbil. Baka inaantay niya pang bumalik si Gadon? Hindi. Si Gadon na ilabas niya na yung kanyang nasa isip Antayin ka lang niyang bumalik sa kanya.
Bira kayo ng bira sa Marcos eh. Kala nyo, napakalinis ninyo ha. O ayan, nahuli ka. Gastaderang malditang biatch. Sara Duterte, ang designated takas. Dinivert ang issue kay Marbil dahil hindi niya kayang ipaliwanag kung anong ginawa niya sa Germany at magkano ang ginastos nila sa Germany. For the spirit of transparency. Di ba? Okay sana kung private individual kay. Hindi po. Public official ka. Dapat malaman ng taong bayan kung saan ka nagpunta, ano ginawa mo, at magkano ang ginastos mo. Yun lang po yan. Dahil ganun din ang ginagawa nyo sa presidente namin. Di ba? For the spirit of transparency. O, di ba? Parang crocodile lang. O, eto naman tayo. Punta naman tayo dito sa isang taong ito na napilitan na pong mag-resign. No? Maalala nyo to, mga kababayan? Maalala nyo yan? Si Robin Padilla, hinihiling na mag-resign si Senator Tolentino sa kanilang partido dahil magkaiba na daw po ang kanilang mga paniniwala. Ayan po. Ano lang sabi ni Tolentino dati? Huwag na muna tayong mamulitika. No? Tulong muna tayo sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Okay, yun na lang po yung mga summary. Now, after siguro tapos na yung Karina, marami na pong tulong, no? Na ibabalik na po sa normal nung mga kalagayan ng mga nasalanta. Ito po, no, pick upin na lang natin sa GMA News Online. Sabi diyan, Tolentino resigns from PDP due to differences on West Philippine Sea stand. Magkaiba pala ang pananaw at paniniwala ng kanyang dating partido tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ano yun, Tokis? Eto, tignan ninyo. Talaga, anong masasabi nyo sa PDP nila Robin Padilla? Ang sabi dyan. Sa letter po ni Tolentino, I think meron siyang letter kay Padilla at kay yung sa presidente ng PDP. Tolentino wrote PDP President and Senator Robin Padilla in response to the latter's request for him to leave the party to prevent any conflict of interest as regards to political issues. In his letter to Padilla, dated August 5th, Tolentino attached his letter sent to former PDP President Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, informing the latter of his decision to disengage from PDP activities, and we will pursue a path from now on as an independent legislator, effective immediately. Ito po. This decision comes after a careful consideration and is due to significant differences in our foreign policy directions, particularly the West Philippine Sea. Uy, ang laking factor ng West Philippine Sea. Eto po kasi, bakit? No? Basahin muna natin lahat. Given this fundamental divergence, I felt it necessary for both myself and the party to take this step. This will allow a more cohesive and unified approach within the party on this critical issue. I trust that this decision will support the party in developing a more focused and effective strategy. Doon sa sulat niya, hinighlight ni Tolentino na kailangan si Tolentino naniniwala na i-uphold, panindigan, ipaglaban ang 2016 arbitral ruling, saying this is crucial to our territorial integrity. Pero ang sabi ng PDP nila Robin is the party's inclination on bilateral dialogue concerning these matters, while having merit, may not fully align with the principles established by the arbitral ruling and might weaken our position in the international arena. Kasi ang gusto ng PDP nila Robin ay magkaroon na lang ng usapin between Philippines and China. Yung dalawang bansa lang ang mag-usap. Walang kasamang iba, walang hindi ipapatupad, hindi tatalakayin ang 2016 arbitral ruling.
So nakita nyo ang difference. Paano mag-uusap? Kung lahat ng pag-uusap, lahat ng sasabihin ng China ay pabor lang sa kanya. Di ba yan ang ginawa ni Digong? Ayaw niyang pa-implement ang 2016 arbitral ruling. Kasi papel lang daw yan. Kasi tubig lang yan, yung ating West Philippine Sea. Pupunitin niya pa nga daw po yung ruling. Iyan ang binigay sa ating desisyon ng international community na kung saan parehong bansa ay member. Tapos ayaw mong ipatupad, ano ka? 'Di ba? Tulad din ng ginagawa nila kay Quiboloy. Ayaw nilang ipatupad yung warrant of arrest. Kasi mga lawless Ang alam nila sila ang batas, they are above the law. At yung China ang kinakampihan nila. Mag-usap na lang. Di ba ginawa ni Digong yan? Disadvantage na disadvantage ang Pilipinas. Hindi mo pwedeng i-invoke yung gusto mo at ayaw din nalang tanggapin yung gustong gawin ng China para sa West Philippine Sea. Di ba? Sinasabi lang kanila daw yan. Dati nga 11 dash line yan. Historically. Pero nga binasura yan ng ruling. Binasura yung claim nila dati na 9 dash line. Tapos ayaw nyong ipatupad. O kayo kay kakampi. Di ba? Ang gusto ng Tolentino, kailangan i-uphold natin yung 2016 arbitral ruling kasi pinagkalob sa atin yan. Di ba? Naaayon yan sa batas. Pero itong partido ni Robin, no, bilateral na lang tayo. Mag-usap na lang tayo. Hindi nga pwede. Kasi ikaw ay kakainin ng buo ng China, walang mangyayari dyan. Bilateral ba gusto nyo? Sabihin nyo, umalis kayo sa aming 200 nautical mile exclusive economic zone. Huwag kayo dito, umalis kayo dyan sa Skoda Shoal, umalis kayo sa mga shoals and reef namin. Papayag ba sila? Hindi po. Tapos ang gusto mo, bilateral, kayo-kayo lang? Walang third party, walang ganon? Talo ka. Lalamunin ka ng buo ng China dahil yan, mga hindi susunod. Hindi nga nila kinikilala yung 2016. Yung gusto nila, kanila. Mga selfish, parang kayo lang. Selfish. Di ba? Wala kayong pangundangan sa paglustay ng pera ng bayan because you are above the law. You feel na pag-aari nyo ang bansang Pilipinas. Hindi po. Kumbaga dito, nagpapakatuta lang sila sa gusto ng China. Even though na-re-election ni si Tolentino, no? Siguro gusto niya na ring malaman, ganito ang posisyon ko. Magkaiba na nga kayo. So nakita nyo, ang PDP hindi kayang i-invoke ang 2016 arbitral ruling. Kakampi yan ni Sara Duterte. Tapos iboboto nyo si Sara Duterte na kayang ipamigay ang West Philippine Sea sa mga inchik. Ang malditang prinsesa na walang comment sa West Philippine Sea. Bullying ng China. Pagmamalabis ng China sa ating mga RORI mission at mangingisda. Yan ba'y sinasabi mong mahalin natin ng Pilipinas? Ha? Mahalin mo ang Pilipino? Unahin mo ang Pilipino? Hindi Wala Puro kadaldal. Wala ka namang aksyon. Tapos gusto mo pang manghingin ng maraming bodyguard? Okay, sana bigyan ka ng maraming bodyguard. Doon ka. Magpatrolya ka sa West Philippine Sea. Itaboy mo yung mga chekwa doon na mga Chinese militia vessels, mga Chinese fishing vessels, Coast Guard nila. Itaboy mo. Pwede kang magkaroon ng isang batalyon na security. Ikaw ang magmando doon. Di ba? He explains that this approach might not adequately protect. Correct. The rights and livelihoods of Filipino fishermen, the bravery of our soldiers, and acknowledge the critical role of the Philippines' international allies. Ayaw nga ng PDP. So therefore, ano ang kinikilingan ng PDP? Mga kababayan? Sa palagay ninyo? Ano sa opinion ninyo? Ano ang kinikilingan at pinoprotektahan ng PDP ni Robin Padilla? If they cannot uphold the 2016 arbitral ruling, sa palagay nyo, may karapatan pa silang mamuno sa ating bansa? Lalo na gusto nilang iupo yung mga Duterte? Wala! Pro-China Di ba? Siguro itong si Tolentino, nagpapapogi, sabi niya ayoko Pero hindi natin alam, mamaya baka ito lang yung isang trap. No, kunwari, alis siya. Pero maka-Duterte pa rin siya. O kaya dapat magmatsyag tayo mga kababayan. Kita nyo? Dito lang pinapatunayan ni Tolentino na yung partido niya ay pro-China. Kasi gusto lang ng bilateral talk. Meron ka ng arbitral ruling Enforce it. Diba? Hindi natin sa manggigera tayo. Ang gusto natin i-honor ng China yung sinabi doon sa 2016 arbitral ruling. That we have sovereign rights dyan sa exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea.
Kung gusto nilang makihalo, magpaalam muna sila sa atin. Kung gusto nilang mangisda, maglayag dyan sa ating 200 exclusive economic zone. Ha? Papayag tayo. Basta in good faith. Walang maghuhukay, walang magtatayo ng struktura sa aming mga shoals or reef. Di ba? Oh, hindi. Ang gusto nila sila kanila Hindi nga nila ino-honor O tapos sasabihin nyo, bilateral agreement, bilateral talk. Nek-nek ninyo. Tapos iuupo nyo si Tamil Mil. Tingnan natin mga kababayan. No? Sa 2025, lahat ng i-endorso ng Duterte na senador at congresswoman or man, huwag nyo pong iboto. Kasi ang alliance ng mga yan ay sa Duterte lang. Tingnan nyo si Bato, si Robin, si Go, si Aimee, at yung iba pa. Pagdating sa mga Duterte at Kibuloy, nakikita nyo ang partiality nila. Parang mga hindi mambabatas. No? Activated army sila ni Duterte at ni Kibuloy para po protektahan ang interes ng kanilang amo. Kitang-kita naman mga kababayan. 'Di ba? Tama, mali. O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan, no? Grabe yung siniwalat ni Sec Papa Gadon. 500 million, half a billion pesos sa loob lang ng 2 taon. Ganon kalustay ang inyong BP, munting malditang prinsesa. Hindi po siya munti. Anong sabi nito? Dambuhala! Dambuhala po siya. Di ba? Oo nga. Di ba, Elora? Grabe. Tapos ngangaw-ngaw kayo na naghihirap, nagugutom kayo. Habulin nyo yung BP nyo. 500 million, sabi na rin ng COA yan. Inaudit na ng COA yan. Ibig ba sabihin, hindi maglalabas ng numero si Papa Gadon kung wala siyang basis? Sige nga, tirahin nyo nga si Gadon. Ikaw nga, Tamil Mil. Ikaw designate ka. Sige nga, mag-open letter ka nga kay Gadon. Sige nga, tingnan natin. Kung nagsisinungaling si Gadon, nilabasan ka ng numero ni Gadon, Almost 21 million kada buwan sa 433 for 2 years. Amounting to what? 500 million for 2 years. Diyan lang sa iyong security details. Dahil takot na takot ka. Dahil marami kang kaaway, sabi ni Aimee ni Bato. Pero sabi mo sa open letter mo na kaya mo magtrabaho maski na walang security detail. Bakit ka nagngangaw-ngaw? Kung yun lang nang palang ipupunto mo. Nagsermon ka pa. Feeling above all ka. Feeling mo ikaw na ang presidente. Daig mo pa si presidente. Sabi nga ni Remulla, you have more than people guarding you than the president. Pero ang presidente hindi nagre-reklamo. Hindi takot mamatay. Ikaw, takot. Kasi hindi ko pa naaagaw yung trono kay Blengbong. Bilisan ninyo. O ikaw dyan, Maharlika, ilabas mo na yan si Bilat. Ilabas nyo na yung SD card o whatever. Na punong-puno ng video. Baka deepfake na naman yan. Di ba, Elora? Hindi ko mawari Mag-iingay kayo na walang ginagawa. Korupsyon. Hindi mo pera yan. Yung pala dapat bagay sa'yo yun, Tamil Mil. Hindi mo kwarta yan. 500 million para sa 433 security detail for 2 years. Ganyan po kalustay ang mga Duterte. Baliwala ang pera. So, ibig sabihin, kunwari lang yung bahay nila sa Davao na mahirap. Hindi ko, kumakain lang kami sa turo-turo. Napanood ko na po yan. Narcos style yan. Kaya wag kami. Kala mo, Robin Hood, yung pala. Ayun, limpak-limpak, panlabas lang. Pero pagdating sa sariling bahay, isinusuka yung kinain. Tapos, lutuan mo nga ako ng steak. Yung pang Wagyu, yung Wagyu beef. Di ba RN 2 cents? Saan ba nakakabili ng Wagyu beef? Di pa ako nakakain nun. Nakakain ko lang yung mga simple-simpleng steak lang dyan, mumurahin. Tapos sila Wagyu. Baka naman Wangbu. Di ba? Kanta na nga tayo. Oy, Sarah.
Sobrang laki. Ang laki ng mukha mo. Malaki ka pa sa kalabaw. Ang balat mo ay balat crocodile. Visit pag narinig to ni Mami Peng, tuwang-tuwa na naman yun. Yun po, no. Yan po, mga kababayan, pati Tosong Tolentino ay nag-resign po sa PDP. No, yung rason niya because of the West Philippine Sea. No, ewan ko, baka natutunugan niya, hindi siya makakapasok sa top 12, kaya bibitaw na ako dahil itong PDP is a sinking ship. Titingnan natin sa 2025 Senator Tolentino. Kaya for the meantime, samahan mo muna ang aking mga chicken. Kaya kay Lola Carclea, shout out sa'yo. Ha? Ito po ang iyong birthday. Tuwang-tuwa na ako kay Lola Carclea. Free as a bird. Subscribe nyo po yan, si Lola Carclea. Wala na po siyang tanikala. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.